pagpalaraw po. Hinihintay ko po sila dyan dito. Sana makita kami. Kinabahan ako, hindi na siya nakabalik eh. So ayan o, dami pong dayaan ngayong butuhan. Posible po na papasabugin yung bomba ng mga kaaway pagkatapos ng halalan. Kaya tutulong ating mga kaibigan, no? Ayan. Sabi ng mga kaibigan ko, huwag po daw kayong mag-alala dahil nakikita naman po nila ang mga ninanais ninyo na gusto makatulong din at baka kayo po ay mabibiyayaan din po ng mga agimat po. Sila na po yung bahala dahil kung mabibiyaan man kayo, mahatagan man mo nilag mga agimat, pupunta po sila sa inyong mga bahay, magpapakita po yan sila o madadaan po sila sa inyong mga panaginip, no? At para maturo po nila kung saan po ninyo kukunin yung mga agimat po na ibibigay po nila sa inyo para panangga ninyo. Maghintay lang po kayo dahil po sa tamang panahon po ay sila na po mismo ang lalapit po kusa sa inyo, no? At papasalamat ako sa ating mga kaibigan, no? Dahil napakabuti po nila. Tinutulungan nila tayo. Sila po ay parang mga tao, nasasaktan din po sila, no? Kapag sinaktan natin sila, masama po silang kaaway. Kaya dapat po tratuhin po natin sila ng maayos kasi maayos din po talaga ang trato po nila sa atin. Tutulungan po nila tayo. Alam na po nila, no, kung mabuti man tayo yung kalooban natin o may iba tayong hangad, no? Kahit hindi tayo magsabi kung gusto nila na magbabasahin talaga nila ang ating puso at isipan, kaya nalalaman po nila kung ano po talaga ang pagkatao natin. Kaya magpapakita yan sila kusa sa inyo kung tayo po ay lubusan na malinis po ang ating kalooban. May narinig akong boses. Parang humihingi po ng tulong. Opo, kaibigan. May humihingi ng tulong. May sumisigaw. Opo, kailangan ko daw mag-ingat dahil mga antingero ang kalaban. Kaya po pala sila ay malakas ang loob kasi po may mga dala-dala silang mga agimat pangkabal sa katawan nila. Kaya kasi nalaman po nila na ang mga hunters ngayon may mga agimat na ang dala. Kaya ito po ay naging babala sa kanila. Kaya po gumawa po sila ng paraan para po makontra ang mga agimat namin. Opo. Ayan. Malinaw ang sinabi ng aming kaibigan. Target nga ang grupo namin dito. Salamat na lang at hindi ko muna pinalabas sa mga bata.
may nangyari kay Sholo. Kumpirmado. Ala, si Niljan. Kailangan kong puntahan si Niljan ngayon. Araw po sa inyong lahat. Hapon na talaga. Sana okay po si Niljan kasi hiwalay kami ngayon eh. At hinahanap po namin si Sholo. Kinabahan po ako kasi meron pong sinabi ang aming mga kaibigan patungkol po ito kay Sholo. Si Sholo po kasi ay meron kasi siyang sakahan. At medyo malayo, nasa malayo po siya. Pero tagong lugar po naman yun. Ang kaso lang po, ang problema dito kasi yung mga rebelde, unti-unti nang bumababa. Lalong-lalo na ngayong eleksyon. Tinext namin si Sholo na doon muna siya sa bahay. Kaso hindi po siya nakarating. Kaya kami po ay naghahanap. Kasi masama talaga yung kutob ko. Lalong-lalo na sa mga sinasabi ng aming mga kaibigan po ngayon. Ayan. Kakausapin ko po ang ating mga kaibigan para marami tayong katanungan. Lalong-lalo na po ngayon, no? Garina po may pinatay dito, no? Dahil po sa eleksyon. Nagkainitan po ang mga supporter. Tatanong natin sa ating mga kaibigan ito. Nandito naman po kasama ko po si Peter. Sumasama na po ang aking mga kaibigan, lalo-lalo na po ang aking mga kaibigang diwata, no? Kaya mag-iingat po tayo ha, kayong lahat dyan. Lalong-lalo na po ngayong eleksyon, no? Sus, grabe, ang kagubot gyud karon. Yan po yung sinasabi ng ating mga kaibigan na ulit-ulit po talaga nilang pinapaalala na ngayong eleksyon magulo talaga. May kakaibang nararamdaman. Kakausapin natin ang aking kaibigan. Kaibigan! Alam ko po, nandito kayo. Nararamdaman ko po ang inyong presensya, kaibigan. Habang tayo ay maglalakad, no, kakausapin natin ang ating kaibigang duwende. Marami tayong katanungan. Lalong-lalo na po sa mga nangyayari ngayon. Kaibigan, nandyan ka ba po? Opo. Opo, kaibigan, tama po. Sus, mauna yun eh. Ito talaga yung sinasabi ko, no? Sabi ng aking mga kaibigan no, na ito nga yung mga paalala na yan na talagang yan. Ito nga yung sinasabi na ating mga kaibigan no, na nagsisimula na ang dayaan. Napakasama nila, no? Hindi marunong lumaban ng patas. Grabe ang mga dayaan ngayon. Posible talaga na magkaroon ng martial law. Parang gusto nila, kaibigan, i-trigger yun nila ang mga tao. Napakalupit na ng panahon. Nakaupo sa pwesto. Gagawin nila para manalo, para makaupo sa pwesto na yan. Grabe ang mga sakim, no? Kahit buhay, kaya po nilang kitilin. Para lang po sila ang manalo. Dami na pong nagkakagulo, no?
lalong-lalo na po ngayon. Opo, kaibigan. Hala, naku po. So sabi ng ating mga kaibigan no na useless ang botohan na to. Sabi nila dahil marami daw pong mga taong magrereklamo na may mali po talaga no, lalong-lalo na sa machine na ginagamit ngayon, sabi ng ating mga kaibigan no. Talagang planado ito no, at ito ang kinakatakutan nila dahil posibleng magkaroon po ng kaguluhan at mismo yung mga supporters po ay mag-away-away at mauuwi ito sa madugong awayan. Ay nako, nakakalungkot. Sus, nako, huwag naman po sana. Huwag po tayong so ayan no, sabi ni kaibigan mo na huwag po tayong mag-away-away dahil lang po sa eleksyon o kahit ano pa mang tumatakbo po sa gobyerno no. So sino pang tumakbo dyan, huwag niyo pong hayaan na magkasakitan. Dapat ay magkaunawaan po ang lahat no. Huwag magpapadala sa init ng ulo. Napakahirap po ng buhay natin ngayon. Kung magpapadala po sila sa kanilang galit, no? Posible na mauuwi sila sa kamatayan. Useless kasi dahil hindi naman po magpapakamatay ang mga kandidato, no? Sabi ng ating mga kaibigan, kapag kayo mamatay sa pakikipag-away para po sa kanila, lahat, no? Lahat po ay masasayang. Kaya po mag-relax lang po tayo at manatili tayong nasa bahay. Opo. Ayan no. Opo kaibigan. Ito po'y pinapaabot ng ating kaibigang Duwende na sabi po ni kaibigan no, na dapat po kontrolin ang emosyon kasi sobrang magulo na ang bansa at lalo pa natin itong guguluhin. Kaya nga nag-survey kami dito no, kami ni Nerjan. Salamat kaibigan sa paalala at kahit saan ako magpunta, nandito pa rin po sila. Ginagabayan po nila kami dahil napakadami pong armado dito. At may mga bihag po silang dala no. Kanina may nakita akong mga bala. Laglag na laglag ang mga bala nila. May nakausap naman akong matanda no, na residente dito po. Ay natatakot po siya no, dahil nasaksihan po niya ang mga armado na palakad-lakad po dito sa area na to. Pero ngayon tingin ko po ay lumipat po sila ng area, pero hindi po kalayuan. Tiyak ay nandito pa rin po sila dahil meron po silang operasyon dito no. At meron din mga dalang bomba. Nakita po ng ating kaibigan no, ating mga kaibigang Duwende. Kaya humingi po kami ng tulong sa kanila na yung mga bomba na dala nila sisirain ng mga kaibigan nating Duwende. Ako po'y lubusang natutuwa dahil po isa po kami sa pinili ng mga kaibigan namin no, na kami po ay tulungan nila. At habang naglalakad po ako dito, kahit meron pa pong tao dito,
hindi po tayo makikita, lalong-lalo na po na binigyan po kami ng panibagong panangga ng aming mga kaibigang diwata at duwende. So, invisible ta sa paningin ng mga kalaban. Hindi nila tayo mararamdaman at makikita. Gagawin namin. Ang gagawin po namin, no? Ang gagawin namin dito ay kailangan po namin makuha ang mga bomba na dala-dala nila at yung mga armas. At meron pang bihag. Pero bago po yan, kailangan po namin magkita ni nila dyan dito para malaman po namin kung nandun pa ba si Sholo sa kanyang kubo. Dahil hindi po nakarating si Sholo, nag-alala po kami at sabi namin mga kaibigan na may posible po na mayroon pong nangyari po sa kanya ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ayan po, may update po tayo galing kay Peter. Please, panoorin niyo po ito at makinig po kayo, no, dahil ito po ay seryosong babala ito ng ating mga kaibigan, lalong-lalo na po na malapit na po ang halalan. So, ayan po, hindi lang po tungkol sa eleksyon ito at tungkol po ito sa mga pangyayari. Kamakailan lang po ay nabanggit po ni Peter ang mga babala na ito at nangyari po ang mga aksidente, mga pagpatay na kuryente, no? Marami po siyang binababala po, no? At so ayan kaibigan, meron pa akong katanungan po sa inyo dahil marami po ang nagsasabi, no? Marami po ang nagpapatanong tungkol po sa mga pagbiyahe, no? Kung safety ba yung biyahe, no? Kasi marami pong aksidente kasi ang nagaganap ngayon kaibigan. At tama po kayo na tama po yung babala ninyo tungkol po sa mga aksidente po na mangyayari. Po nagpapatanong kaibigan kasi may mga magbabiyahe po para bumuto at uuwi pa po sila sa kanilang probinsya kaibigan, or kung saan man sila uuwi, kung saan sila doon sila buboto. Kaibigan, meron po akong tanong, safe ba ang pagbiyahe kaibigan? Kasi tulad ng babala po ninyo, may mga aksidente na magaganap kaibigan, no? Ano po ang dapat gawin? Gusto po namin malaman kaibigan kung safety ba po ang pagbiyahe. Opo. Okay po. So yan po, ang mga aksidente po hindi po daw ito maiiwasan. Ngunit sinabi ni Peter na magtala po kayo ng kaunting asin sa bulsa po ninyo, tsaka magdasal kayo at magkalimutan po no na magdasal kasi ang mga aksidente po ay talagang mangyayari yan, no? Kaya kailangan higpitan ang paniniwala, pagdarasal at manalangin po tayo, no? At kami po ay mananalangin din po para sa lahat, para maiwas po tayo sa kapahamakan, lalong-lalo na po na marami po ngayong mga napakadami na pong masamang tao ngayon, no? Nakikita po ninyo na binabalita, pinapatay, binabaril na lang yung ulo. Grabe, parang hayop na lang po na pinapatay ang mga tao ngayon. Ngunit ito na yung nabanggit ni Peter sa atin, no? At kamakailan lang po ay sinabi niya po ito sa atin na maraming aksidente na mangyayari, no? Kung natatandaan niyo po, mga aksidente, mga pagpatay, anak laban sa anak, no? Bansa laban sa bansa, pamilya laban sa pamilya, politiko laban sa politiko, magpapatayan, magbabarilan, no? Aabot po at hahantong po
sa ganung mangyayari. So ipagdarasal na lang po natin. So pakinggan po natin ang sasabihin ni Peter, no. Ako, nakakalungkot itong balita na to, no. Nakakatakot, ngunit mararanasan natin ito. At magdasal lang po tayo. Opo, tama po. Huwag daw tayong matakot. Hindi pa po ito ang wakas, no? Kung magkakaroon daw man ng dilubyo, bagyo, magkakaroon talaga, no? Dahil lilinisin ng mga taong sobrang sama na. Alam nyo ba, ngayong taon ay nagpakilala na po ang mga antikristo, no? At naninindigan talaga sila sa kanilang paniniwala, at sana po wag po kayong panininlang dahil mapanlinlang po sila. Ito po yung sinasabi, no, na may mga tao talagang lalabas na mga antikristo po, at ito na po yung nahitabo ng yudni. Araw ng halalan, mag-ingat po kayo. Buboto kayo, uuwi kayo kaagad. Huwag muna kayong magala-gala, no? Pansamantala muna, stay sa bahay muna, magdasal, dahil may masamang mabalita po ang ating kaibigan, dahil marami pong may kaguluhan po na mangyayari, at posible po na meron pong madadamay ng mga inosente, no? Magdasal lang tayo. Magdasal lang tayo. Dahil walang makakatalo sa dasal, at ang Diyos Ama lang nakakalam sa lahat, kayang pumigil sa lahat ng kasamaan. So yan, mag-ingat kayo, lalong-lalo na po, no, sa mga bata. Stay safe muna kayo, sa bahay muna kayo, safety muna yung mga pamilya. So ayan, no, may nagpapatanong din po kaibigan, no, patungkol po kay BBM. Huwag daw kayong mag-alala, dahil ngayong taon na to, posible po ay ma-impeach na yan si BBM. Titingnan nyo sa panahon niya, naglaglingkod siya, ang dami pong mga talagang talamak na ang droga, pagpatay, pang-rape. Iba na yung panahon dati. Makukumpara mo po ang panahon noon, hindi pa siya naglingkod, at ngayon. So ayan, kung mai-impeach siya, ang daming mga taong magsasaya, no? Ang boses na ng tao ang parang kung ang tao na ang nangusuga ron, no? Sabi ni Peter, hindi na magpapadala sa takot ang tao, no? Dahil nakikita na nila kung ano pong nangyayari, nakumpara na nila kung ano yung panahon noon o ngayon sa pamumuno ni BBM. Ang dami na pong nagalit sa kanya ngayon. So yan kaibigan, no? So yan yung sagot ni Peter. Ngayong taon posible na ma-impeach siya. Salamat po kaibigan sa sagot po ninyo. Okay po. At ngayong eleksyon, sabi ni kaibigang Peter, magkakaroon talaga ng dayaan. Magkakaroon ng dayaan. No? Gagabay sila, pero yung dayaan hindi mapipigilan yan. Kaya pagdasal na lang po natin na mananalo yung karapat-dapat. Dahil ang mga kalaban ngayon, grabe na. Yung mga ginagawa nilang paghahanda ngayon sa dayaan, di maiwasan yan. Kahit saan posible na may mga dayaan na mangyayari. Pinag-iingat din po kayo ng aking mga kaibigan, no? Po. Dahil meron daw pong lalabas sa mga taong tinatago po ang kanilang pagkakilanlan para po silang mga
mga hitman po, no? May mga hitman po na pinapalabas ngayon. At gumagala-gala lang po sila sa labas. Mag-ingat po tayo. At sabi po ni kaibigan, no, iwas muna na mag-outing, no. Stay muna sa bahay. Kasi magulo pa, no. Posible na may kaguluhan pa na mangyayari po. Opo. Nakakalungkot, no, pero sinabi ni Peter na meron pong sa excursion namin, may isa po sa amin na mapapahamak. Kakalungkot naman, kaibigan. Sige po. Sasabihan ko po si Jandrel at saka si Nelchan, lalong-lalo po yung mga bata. Sabihan po sila na mag-iingat po kami. Maraming salamat po sa babala ninyo, kaibigan. At sana po hindi po kayo magsawa na tulungan po kami. Itong malaking babala ninyo sa amin ay sobrang malaking tulong na po, no, para makapaghanda kami. Maraming salamat po. Sana po wala pong mga kaguluhan na mangyayari. Kasi sabi ni Peter nung na magkakaroon ng barilan po. Base lang po yan sa nakikita po nila sa hinaharap. Kaya magdasal lang po tayo, no. Realidad na yan talaga, no. May lalong-lalo na mainit ngayon ang politika. Meron na tayong may inaasahan na tayo na ganun talaga yung mangyayari. Pero wag naman po sana, no. Ayan. Maraming salamat, kaibigang Peter. So ayan, no, ako po'y masaya kasi si kaibigang Peter po, isa po na nagpapakita po siya sa ating mga viewers. Ayan. Masaya po si Peter at nagpakita po siya sa inyo, no. Gusto din po niyang magipagkaibigan sa inyo. So ayun po yan niya, siya po ay nagkakagusto din na kaibiganin kayo. Dahil meron po kayong may mga mabubuti po kayong puso. Yan. Maraming salamat. Alam niyo na po kung sino ka, no? So ayan. Mamaya mag-update tayo, no? Maraming salamat. Mag-ingat po kayo. Thank you po. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ayan, update tayo, no, tungkol po ito sa mga politiko na tumatakbo po ngayon. Meron pong babala ang ating kaibigan. Importante po ito at sana po ay mapaabot sa kanila, no. Na sana ay sinabi ng ating mga kaibigan na si Peter na wag muna silang lalabas ngayon hanggang bukas. Kung pwede, manatili muna po sila sa kanilang bahay dahil may nakita po ang ating mga kaibigan ng panganib po, no. Kailangan po safety nyo po muna ang inyong mga sarili hanggang bukas, no. Para po ito sa inyo dahil ito po ay nakikita, no, nababase po ito sa nakikita po ng aking mga kaibigan na may panganib po sa inyo ngayon, sa mga tumatakbo ngayon sa politika. Lalong-lalo na po, no, lalong-lalo na po sa bumibiyahe. Mag-ingat po kayo, no, kung wala namang importanteng lakad, talagang paulit-ulit itong sinasabi ng ating mga kaibigan dahil sinasabi na niya ito, no, kamakailan at ngayon talagang nangyari talaga na ang dami pong na-aksidente, namatay po. Kaya kung hindi naman importante yung lakad muna, ipagpaliban muna natin, no. At bukas pagkatapos mo to, umuwi agad sa bahay. Sabi ni kaibigan din, no, na babala din po sa ating sinabi nating mga kaibigan, no, mga kaibigan nating Wendy, na iwas-iwas po muna na tumanggap na mga pagkain, lalong-lalo na po kung ito po ay ibibigay lang po sa inyo na hindi nyo naman po kakilala. So mas mabuti po kung bukas buboto kayo, magugutom man kayo, magdala po kayo ng mga pagkain ninyo, sarili ninyong pagkain. At least po kayo ang naghanda niya na pagkain, no? Safety kayo dyan kasi hindi natin alam, marami pong mga nagkakalat po ngayon, no. Marami pong gustong sumakay sa kaguluhan na to
lalong-lalo na po sa halalan ha. May mga masasama pong tao, sabi natin mga kaibigan, na pinapakawalan ngayon. At balak po nila na meron po silang balak sa mga tao, no? May balak po silang masama. Kaya maiiwasan natin ito kung tayo mismo mag-aalerto sa ating mga sarili. Ayan, nagsalita ating kaibigan. Talagang sabi ni kaibigang Peter, talagang hindi talaga di should mabantayan ang mga dayaan ngayong eleksyon. At pinapaalam niya po na meron pong tumatakbo ngayon na nagbayad po ng milyon-milyon no upang manalo. Nako, sino kaya ito? Sana hindi siya magtagumpay, kaibigan, no? Grabe na, talagang desperado na talaga. Ganun talaga sila ganun sila kadesperado na manalo, no? So, grabe ang mga tumatakbo ngayon, talagang gagawin lahat upang manalo. Kaya itong dayaan, may dayaan talaga na magaganap ngayong eleksyon. At babala din ng ating kaibigan, no, na sana po ay makapagpigil yung mga taong gusto na talagang umatake ngayon, no, dahil nakikita po ng tao kung sino po talaga yung sakim sa kapangyarihan. At itong nang bastos ng mga tao, at kilala nyo po ito, no, sabi natin mga kaibigan, hindi na po ito mananalo ngayon no, kasi napakatapang niya po doon sa Malacanang, no. Pero ngayon awang-awa na ang kanyang mukha ngayon dahil alam na niya na ito po ay itong eleksyon ngayon ay matatalo na talaga siya, no. So sino kaya ito? Malalaman po natin yan bukas, no, dahil bukas po ang botohan. Sana manalo talaga itong gusto nating iboto. Malaya tayong kung gusto nating iboto, no, dahil nasa kamay po natin ang makapagbago, no, na kung sino yung mas mabubuting leader, no. Kasi nakikita naman po natin sa pamamahala ng mga sakim ngayon, no. Talagang grabe na ang korupsyon na nagaganap ngayon. Nakakabahala po talaga. Kawawa po yung mahihirap. Ayan, mag-ingat po kayo, ha. May mga babala na aksidente, no. Mga aksidente, di maiwasan ang bikil-bikil sa dalan, mga tao, kasi yung mga tao ngayon, mainit na yung ulo ng mga tao ngayon, no. Lalong-lalo na po na marami na po mga krimen na nangyayari ngayon na hindi po natutukan, no, na sana po yan po ang tutukan ng gobyerno natin ngayon, pero hindi nga nila binibigyan ng pansin muna kasi nabisi sa election. So sana, no, maging wise na po tayo. Ayan, hinihiling po ng ating mga kaibigan na kayo po ay maging safe po bukas, no, dahil sa panganib na kanilang makikita. At babasbasan po tayo nating mga kaibigan, no, para safety po ating lakad bukas. Lahat-lahat tayo, walang mangyaring masama. Ayan, una-una magdasal po tayo. At unayan po, meron po, bago po kami aalis bukas sa bahay, may ibinigay po ang ating mga kaibigan na panangga po ito, no, dahil nakikita po nila na merong mapapahamak sa amin. Kaya lagi kong inaalerto itong mga kasamahan ko, yung mga bata, sinitake ko na muna at hindi ko muna pinalabas, no. Hindi muna sila lalabas kasi kahit kami may mga banta din sa buhay namin, no, dahil po sa trabaho natin, no. At ayan, kaibigan, ako po meron pong katanungan itong mga viewers natin, no. Kaibigan, ang dami po pa rin pong katanungan tungkol po sa kulam, kaibigan, no, dahil meron pong nagpapatanong sa akin
na meron pong kinulam po ang kanyang ina. At laking gulat po nila dahil malaki po ang pagbabago sa katawan ng kanyang nanay. At kawawa naman. Uy, Happy Mother's Day pala, no, sa lahat ng nanay dyan, no. Happy Mother's Day po, Mama Susan, kayong lahat. At siya, lahat po nating viewers ngayon, maraming salamat po. Lorna, Tita Cecilia, kumusta kayo? Hindi ko kayo maisa-isa dito eh. Yan. Ate Pitang, Ate Elena, kumusta? At Nanay Ivy, Tita Dana, Tita Dana at saka si Tito Junior. Sa inyong lahat, happy Father's Day po. So ayan, sasagutin po namin ang mga kasagutan po tungkol po sa ulam. Dahil yan po ang malaki pong problema yan, dahil yung ilan hindi pa po talaga gumagaling, no? Kasi kung ang kulam po ay hindi po maagapan agad, posible po ito na ikakamatay po talaga ng tao kapag hindi ito nagamot, no? So pang-anim na po daw na abularyo ang nilapitan po nila, pero hindi pa rin po daw gumagaling. So mamaya po tatalakayin namin kung paano. So sabihin po ni Peter kung ano po yung panglunas dyan. Kasi maraming mangkukulam po talaga ngayon na malakas po sila, no? May mga panangga po sila na hindi po sila madutlan ba, na hindi makontra ang kanilang kulam. So ayan, itong mga kaibigan natin, pinipilit nila na kontrahin itong mga mangkukulam. Kaya wag po kayong mawawala, dahil sa second update po natin ay magbibigay po kami ng mga tips po para po makontra ang mga kumukulam po sa inyo. So mag-ingat po kayo, lalong-lalo na po sa big one, no? Dahil posible po na anytime na mangyari po yan, no? At kailangan po nating paghandaan ito, dahil hindi po natin alam kung kailan po yan darating. Bigla lang po yan darating, no? Kasi ang dami na nating nakikita sa kalangitan na iba-iba na, no? May mga sign na. So ayan, so, salamat po, no? Mag-ingat pa rin po tayo, hindi pa rin po tayo kumpiyansa sa daan, lalong-lalo na po sa mga tao. Ingatan nyo po ang inyong mga sarili, dahil ang buhay po ay napakaikli lang po, no? Isa lang po ang buhay natin, kaya kailangan po nating mag-ingat. So ayan, mag-ingat kayo. Kaibigan, humingi po ako ng tulong po, lalong-lalo na po sa mga Duterte family na nakikita po ninyo na may panganib po, lalong-lalo na po kay Kitty, no? Naginipan ko po si Ma'am Kitty Duterte na meron pong masamang nangyari sa kanya, meron pong banta sa kanyang buhay. At sana po, no, sa lalong madaling panahon ay kukontrahin po namin agad ito, para hindi po magtagumpay kung sino mang tao o hitman na yan na gusto talaga nilang sampulan ng mga Duterte. At nagkakamali po sila, no, dahil mali po ang kanilang kakalabanin kung gagawin nila malaking gulo ito, dahil ang mga tao na po mismo ang gagawa ng paraan para mapuksa ang mga masasama. Kasi grabe yung sulit Duterte po ngayon, no? So opinion yan ng mga tao, hindi naman natin mapipigilan, kasi may sarili naman po silang may opinion, sarili, sa kanya-kanya naman po tayo, no? Kaya sana po mag-ingat tayo, dahil lahat po tayo ay temporary lang po dito sa mundo. Kaya sana po magkasundo-sundo na po lahat. Salamat po.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ayan, meron pong babala ang ating kaibigan, no? Na si Peter. May good news at bad news. Panoorin nyo po ang video na to simula hanggang dulo. So, ayan, kausapin po natin si Peter, no? At itatanong po natin kung ano po yung bad news na babala sa ating kaibigan. Kaibigang Peter, kumusta po? Ayan, no, nasa mabuti lang daw si Peter at ang ating mga kaibigan. So, ayan po, no, meron po siyang sinabi sa atin, no, na tungkol po ito kay Bongo at De La Rosa. So, ayan, good news po dahil sila po ay nanalo, lalo na po si Marcoleta, no. Pero ang nakapagtataka po dahil hindi po, no, kasi nakapagtataka lang po kasi napakadaming tao ang bumoto pero 3 lang yung lumusot. Pero tama yung sinabi mo, kaibigan, na hindi talaga mananalo ang mga sakim, kaibigan. Talagang lulusot talaga ang pinakamalakas na kaalyado ni Tatay Digong, kaibigan. Opo. Ayan, no, sabi ni kaibigang Peter na malapit na pong makalaya si Tatay Digong. Nako, wag po tayong maiinip dahil sabi ng ating mga kaibigan, no, lalo na po si Peter, makakalaya po talaga si Tatay Digong. Ayan, napaka gandang balita po, kaibigan, dahil marami pong matutuwa na supporters ni Tatay Digong. Nako, nagsisimula na ang pagbawi ng mga Duterte. Talagang ang mga kalaban ay gusto talaga silang pabagsakin, no? Walang ibang ginawa ang mga kalaban kundi pabagsakin ang mga Duterte. So, ayan po, wag lang daw tayong maiinip dahil dyan papunta si Tatay Digong. Makakalaya po siya. Nako, napakaganda ng sinabi mo, kaibigan. Ngunit itong bad news na pinasasabi ng ating mga kaibigan ay tungkol po ito kay Senator Bato. Kay Bato at saka kay Bongo po. Nako. Bakit po, kaibigan? Ano po ang masamang balita para po sa kanila? May nagpaplano daw masama sa kanila at posible daw po itong ipatawag ito, no? At ipapadakip daw ang mga to. Grabe, kaibigan, posible ba na pwede ba itong pigilan, kaibigan? Dahil po daw ito sa mga sakim, dahil hindi daw sila tatantanan. Ngayon, sabi ni kaibigang Peter, si VP Sara po ay maninindigan at tatayo ngayon at lalaban sa mga BBM. Kaya sabi ni kaibigan, nakahanda na daw si VP Sara na ilahad ang alas niyang braha laban kay BBM. Kaya wag daw itong pakampante dahil ang karma ay malapit na. Ako. Kung ganon, kaibigan, magkakagulo pa rin po ito. Kasi, kaibigan, itong sila BBM, ayaw talaga itong hindi talaga ito magpapatalo. So, ay, kung wala naman siyang kasalanan, kaibigan, makikita dito, no, kung malinis talaga ang hangarin ni BBM. Dahil itong, sabi ng kaibigan, dahil itong pinapapakawala ni VP Sara na ebidensya, malaking ikakagulat ito sa buong mundo, sa buong mga tao, no, na sumusuporta sa kanila. Talagang isusuka daw ito si BBM kapag nalaman nila ang nakakatagong at nakakasukang ebidensya na ilalahad ni VP Sara. Naku, excited yan at mababalita ito sa buong mundo, no?
posible na itong si Romualdez, sabi ni kaibigan, makukulong ito. Dahil madutlan daw ni siya sa kaso, no? Sana kaibigan, kasi manapaka kung ito naman si Romualdez ang grabe, kung grabe man ang kanyang pagkurap, no, sa kaban ng bayan, dapat siyang managot. Dapat hindi niya pwedeng takasan kung totoo man na may kasalanan siya. Dapat itong maparusahan, kaibigan. Ayan, tama po kayo kaibigan, na yung sinabi ni kaibigan natin, yung politiko na mahilig manghiya sa mga tao, di na lumusot. Kaya tikman niya ang ganti ng mga tao sa kanya, no? Si Boy Dila ito ito si Abante na mahilig po magpahiya. So, ngayon, ano siya ngayon? So ayan, hindi na siya nanalo. Kaya nararapat lang po sa kanya, no? Kasi ewan ko na lang sa kanya, basta iba po ang aura na yung tingin ko sa kanya, iba po, no? Kaya po sinasabi talaga ng ating mga kaibigan, di na talaga itong mananalo, itong si Abante. Maraming salamat po kaibigan sa iyong pinapaalala po ngayon. At so ayan, no, mag-iingat po tayo, no, dahil marami pa po tayong makakaharap na mga pagsubok sa buhay, sabi ng ating kaibigan. Kasi ang taong ito masyadong mayabang, mahilig magpahiya. So tingnan nyo tuloy, nabalsa noon siya sa mga tao. So dili jud magsaba ang gaba, no? Ngayon, ano siya ngayon? Yan ang resulta sa mga taong kung magsalita siya, napakayabag niya. Ngayon, tagilid siya. So ayan, kaibigan, maraming salamat po sa mga na ito pong pinaabot nyo. Good news po ito, at yung bad news, no, tungkol po kay Bato tsaka kay Bongo, sana naman po ay hindi ito mangyari, kasi magtiyak po ay magkakagulo na naman yung mga supporter po, no, ng mga Duterte. Kasi yung mga, sabi ng kaibigan, no, yung mga tao kasi ngayon hindi na po sila bobo, no, at talagang hindi na po sila magpapabudol, dahil alam na po nila kung ano po ang style ng mga namumuno ngayon. Opo kaibigan. Opo kaibigan. Nako, tama po kayo kaibigan. Natandaan sana natin, no, na lahat po ng buhay, ang buhay po natin ay hindi po ito forever, no. Kaya huwag tayo magmataas at mag-alipusta sa kapwa, dahil nasa unahan ay sisingilin po din tayo sa ating mga ginagawa. Kasi may kabayaran ang lahat, no? Sana po ito po yung makikita ng mga sakim ngayon, no? Na huwag magpapadala sa kapangyarihan at kayamanan, lalong-lalo na po na hindi naman natin pinaghirapan. Kaya good luck na lang sa mga taong sakim. So ayan, sinasabi po ng ating kaibigan, no, na yan, marami daw mga tao na lilipat daw ng tirahan sa Davao City. Ako, grabe yung pagmamahal nila kay Tatay Digong, no? Talagang die hard talaga sila, kasi nakikita daw ng mga tao na yun, yung Davao City ay isa sa mga safety na lugar, no? So ayan, marami daw mga tao na maglilipat sa Davao.
Ayan, no? So, dapat pa rin po na magdasal po tayo, no? Dahil ang Diyos lang po ang nakakaalam at siya po ay nakakaalam sa lahat ng mga nangyayari at siya lang po ang ating pagkatiwalaan, sambahin. So, ayan, siguro naging gabay lang po itong si Tatay Digong, no? Kasi nakikita naman po ng mga tao kung paano po niya ano po yung nagawa niya sa bayan po. Kasi kung iisipin ng mga tao, ang patayan po noon pa yan, meron ng patayan at hanggang ngayon hindi na yan talaga maaalis. Kaso lang sa paglingkod ni Tatay Digong, marami talagang namatay na mga drug lord, mga addict, no? Pero takot ang mga rapist sa kay Tatay Digong kasi bibigyan niya talaga ng hustisya yung mga namatay na inabuso, tulad na lang po ng mga OFW, no, na si Tatay Digong mahal na mahal niya po yung mga OFW. Kaya nga ang pagmamahal ng mga OFW sa kanya, solid talaga solid, Duterte talaga sila. So ayan, maraming hanggang dito na lang po muna, no? Maraming salamat po. Update po kami mamaya. At saka kaibigan, ako po humihingi ng tulong kay Sholo kasi po kahapon nag-explore kami, ang dami pong harang sa dano. May mga buhawi po kasing naganap dito, delikado po yung daan. So nag-iingat po kami kasi delikado po kapag bumaha po sa ilog, hindi tayo makakatawid. So ayan, kailangan po namin pakalmahin ang panahon po. Pero po nagpadala na po ang ating mga kaibigan ng gabay para matulungan po ang ating kaibigan na si Sholo. At kampante ako na makakawala si Sholo at unti-unti na din pong gumagaling ang mga sugat kasi sabi na nating mga kaibigan, nagpadala po sila noon ng mga gabay kay Sholo po. Hintay-hintay lang tayo, no, na ma-update po kasi nag-late upload din po kami para po hindi tayo ma-monitor ng mga kalab kasi nanonood din po sila. So yan, salamat po ha. Hanggang dito na lang po muna. Marami po tayong i-update. Maraming salamat po.